Hello, welcome. Diri sa atong lesson preview. This is the last lesson for this quarter. And now, this last lesson is entitled The Second Coming of Jesus. Iyahang mismong pagtudlo sa iyahang ikaduha nga pagbalik. Gani ang ato nga mga nagatigpaminaw, mga televiewers. We hope nga out of the 13 lessons nga ato nga amo nga gihatag diri ni Pastor Clyde, nakatabang mi ninyo og padayonon ninyo gihapon ang pagpaminaw niini kay matahuman ini nga quarter, lahi na pod nga mga resource persons, lahi na pod ang mag-host, pero kini nga ministry magpadayon kay gi-design gid kini nga motabang sa Sabbath School teachers ug Sabbath School members nga padayon nga paminaw o nag-view niini nga programa lesson preview. Okay, Pastor, mag-ampo sa ta before ta magpadayon sa ato nga discussion. Amahan nga balaan, Dios namong makagagahom niini nga takna nagasangpit kami sa imong ngalan. Imbitar namo ang imo balaan nga espiritu. Maging kauban namo sa amo nga saysay ni ini nga leksyon sa among mga televiewers. Hinaot nga kining pagtulun-an na hanungod sa imong ikaduhang pagbalik magiging gabay namo sa amo nga alagad nimo hangtod nga sa imo nga pagbalik hikaplagan kami nga naghimo sa imo nga buhat. Kini tanan amo gihangyo diha sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Ang basic, ang memory text nato na makita kini sa Juan kapitulo 14 mga bersikulo 1, 2 ug 3. Ako basahon, Pastor. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Bersikulo 2. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa muingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagdawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako anaa atua usab kamo. Mao na ang saad ni Ginoong Hesus sa iyang ikaduhang pagbalik. Kay ikaduha, kay una nag-ari sa diri kang Birhen Maria, karon nagkayab siya dito pa langit, karon nagbilin siya saad nga mobalik siya. Okay. Kining ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus, gimensionar kini. Hapit mag 300 ka beses sa bag-ong tipan lang. No? More than 300 times, Pastor. Okay. Unya, mao kani ang capstone sa teaching na mahitungod sa iyang ikaduhang pagbalik. Mao kani ang essential sa ato nga identity bilang Seventh-day Adventist. Kay Adventist, mao man na ang nagapaabot sa iyang ikaduhang pagbalik. Okay. Na-engrave kani ang sa ato mismo nga ngalan. Okay? And it is a crucial part of the gospel nga kita gitawag nga ato kani isang yaw i-proclaim. Kung wa kani nga saad, kung wa kani nga promise sa iyang pagbalik, ang atong pagtuo kawang lang. Walay kapuslanan, no? O kini nga glorious mahimayaon nga kamatuoran nagahatag sa atong sense of destiny sa atong paaboton og ang ato nga nag-motivate nato sa ato nga missionary outreach. Mao kini ang driving force. Okay. Sa una nga bahin sa ato nga lesson, subtopic, the promise, ang saad. Adunay pangutana ni ini nga bahin.
How can you keep the fire burning in your heart for the second coming of Jesus? Unsaon nimo nga mapapanatili, mapabilin nga ang kalayo sa nga padayon nagasunog siya sa imong kasing-kasing mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Okay. Nga kinahanglan gyud ni nga ang kalayo sa atong mga pagpanghandom. Nalan mga pabilin sa atong kasing-kasing kay maura gyud ni ang kasiguruhan nga katapusan sa mga kagulanan ba nato. Hinon sa usa ka higayon yana si Ginoong Hesus nagpasidaan na sa iya nga kamatayon. Kaya nagpamilin-bilin siya sa sugilanon ngadto sa mga tinunan, makita na sa Juan 13 bersikulo 33 nga nagkanayon pa siya nga kumuadto siya sa lugar nga dili sila pwede makaadto. Unya ang kanang among sugilanon hinoon naguol gyud ang iyang mga tinunan kay murag na gud sila banding ba. Suod na gud sila. Unya makalit lang mo kansa mabihawa. Mahawa si Pedro nangutan na. Ingon ni Pedro, Ginoo, asa man di ka padulong, asa man ka moadto. Atong basahon ang mong istorya. Okay. Duol ra man na siya, no? Kani binisaya. Kini binisaya. Juan 13 bersikulo 33. Dayon ang tubag ni Ginoong Hesus sa bersikulo 36 ug 37. Nagkanayon sa bersikulo 33, Juan 13. Mga anak, ako ania uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon. Kamo mangita kanako ug sama sa akong pag-ingon sa mga Hudiyo, ako magaingon usab kaninyo karon. Asa ako padulong niini dili kamo makaadto. Mao na nga nabalaka sila. Naguol sila nga itong di sila makakuyog. Naguol sila nga di sila makakuyog. Anong mo manigi panulti ni Ginoong Hesus? Mo nang wa man lagi sila masayo jud sa kinutuban gyud sa iyang tuyo sa iyang mission diri sa kalibutan. Mo nang si Simon Pedro miingon sa bersikulo 36 ug 37 ni. Si Simon Pedro miingon kaniya, Ginoo, asa man ikaw paingon? Si Hesus mitubag kaniya, asa ako paingon dili pa ikaw makasunod kanako karon. Apan makasunod ka ra unya. Si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nganong dili man ako makasunod kanimo karon? Ihalad ko ang akong kinabuhi sa pagkamatay alang kanimo. Ngano gusto gid siya nga makig-uban ni Ginoong Hesus. Muna kay nasinati na nila nga maayo kayo ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus nga nakapapukaw sa ilang nagkatulog nga mga balatsyagon. ug sa ingon ni ana ang ilang Kristohanon nga pagtubo ang Dios nun nga kabahin nga sa ilang pagpangalagad usab na pukaw. Unya nakita nila nga maayo kayong pagtulunan ni Ginoong Hesus ug ilag usab nga nakita nga sinsero ug tinuod ang pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus. Mao ni nga ang saad nga gisulti ni Ginoong Hesus aron nga dili sila mabalaka gibasa na sa ato nga memory text Okay. gibasa ganina. Sige. Nga nag-iingon si Ginoong Hesus kinahanglan dili ka mo magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig ka sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. So, salig po diri sa ako. Mo na nga nagkanayon ang iya nga pagsulti nga aron nga mag-andam siya dito og ilahang luna dito sa balay sa iyang amahan. My father's house are many mansions, sumala pa sa English. Nya, mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha sa iyang mga inanak aron kung asa siya tuwa usab kita sumala sa iyang saad. Karon miingon siya sa katapusan nga kung sa English pa na I will come again and receive you unto myself. Mabalik ako pag-usab. I will come again. Okay. I will come again. Wala siya nagsulti I may come again. I may come again in the sense nga pwede ko mo balik, pwede po dili. I may come again. Pero imperative gid ang pagkasulti niya nga naa sa present tense nga I will come again. Sigurado gid nga iya gid nga gitindugan nga mobalik gid siya pag-usab. Sayod na nga si Kristo dili bakakon. Inoon ang tawhanon pud nga pagpakigsaad atong na-experience diri sa Pilipinas kay nailalom kita sa yugo sa mga Hapon
Yeah. Nakakay gipakigbahin ganina na kog sulti. So Yeah. Yes. Ano Okay. ni ana, Ah, pastor? kana nga sulti nga I may come again or I will come again kana mandatory gyud na siya. Mandatory. Certain gyud na siya. O, imperative Pero kayo ang nga I may pasulti. come again dili na siya sigurado. May susama ana nga saad nga saad nga gihatag sa usa ka general. Kano nga general? Nga samtang siya pastor ni go down sa submarino. Kay sa submarino kay takot na sila sa sa mga kay bumbahon sila sa hapon. Kani nga kano nga general sakay sa submarino mapahaway na siya. Pero nagbilin siya saad. Nagsaad siya nga I shall return. I shall, pero pareho ra na sa ginatawag nga I may come again. O I shall return. Kay di siya kahibalo, kanang general si MacArthur. Kanang general si MacArthur, di siya sigurado kung siya gihapon ang commander diri sa Pacific. Pero kana nga saad, maoy gihuptan. Gigunitan pag-ayos sa mga katong mga nabilin ng mga sundalo. Nabilin ng mga sundalo. Kanang naglakaw sila sa tirad pass nga kuan. Wagi na sila. Ang uban nagaano lang sila. Dahil sa kakapoy na nagaano lang sa dalan. Pero naligid na lang sila. Pero katong uban kanang saad nila nga hangtod nga nakalabang gid sila. Mao kana ang gihupnan sa mga Pilipino nga mga guerrillas. Barag maupod ni sa ato karon pastor. Nga ang ato huptan nga kaning saad niya nga I will come again. Kay sigurado gid na, certain gid na. Hinoon ang experience nato diri, tuman gid kalisod kung atong basahon ang history sa Pilipinas, no? Ilabi na ang mga march kanang death march ba? Mag-ulyo ko maghunahuna niya na bahina. As if it's hopeless sa atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino, bisan pa man ang atong mga higala nga mga Amerikano nga nakig elbow to elbow nakig-away sa mga Hapon, naghupot sa saad ni General Douglas MacArthur nga maskin unsang mahitabo mubalik siya pag-usab. Bisag dili na siya ang commander ni anang higayon nga ipadala, basta nagsaad siya nga a troop will come to the rescue. I shall return ang pamulo nga gisulti niya, dili pareha ni Ginoong Hesus nga I will come again. I shall return, mingon siya. Pero ang nindot nga saad nga ikumparar nato, si MacArthur walay gilahimo nga mga milagro. Wala siya nakapabangon og mga minatay sa previous nato nga lesson, no? Naay gibanhaw nga mga minatay, bisan pa ang dunot nga lawas ni Lazarus, iyahang gipabalik og pagkatibuok og gipabangon niya nga naglakaw bisan pagpinutos. Iyang milagro nga gihimo. Milagro nga panghimo. Bisan pa man ang pagpakaon sa mga daghan ang mga butang gihimo ng Ginoong Hesus. Pero kung gisaligan nato sa kanhing mga panahon, wala pa man tanon ni atong higayuna, pero ang atong mga katigulangan tuan ni atong higayuna. Nga misalig sila sa tingog sa usa ka general nga wala man gani nakahimog milagro. How much more si Ginoong Hesus nga nakahimo og dagkong mga milagro. Nga miingon siya, I will come again. And it is in present tense. Nga mubalik gid siya pag-usab. Karon, many times sa atong kinabuhi, kung bisan pa man, no, atong hunahunaon nga ang mga saad muingon ang uban is meant to be broken. Sa tawhanon na nga pang-ngisip. Sa panghunahuna na. Pero niya, sometimes we make promises we later cannot keep. Dili nato matipigan. Even in spite of our best effort and determination, mapakyas kita niya na, no? That's not the case with Christ. And many times He proved unmistakably that His word is trustworthy. Iya gid nga ginabarugan ko na nga ang mga pulong nga iyang ginabungat matuod og mahitabo kana. Mauni ang atong kasaligan kano. Then how can we keep the fire burning in our hearts? Mahitungod ini ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Inoon. So wala pa si Ginoong Hesus mamatay. Iya ha pagid nga gitagaan tag example. Bisa gitagaan niya yung example ta, mabanaw ta pareha kang Lazarus. So wala pa siya mamatay.
Nagpabilin siya nga 3 ka adlaw. Kung mapukan kini nga templo, pabarugo niya ini katapos sa 3 ka adlaw. Oo. Iyang gihatag nga example nga iyang kinabuhi. Siya mismo iyang gitugyan ng iyang pagka-Dios, iyang gibilin aron lang makigduyog sa tawhanon nga pagbati, tawhanon nga unod, aron ma-eksperyensyahan ang kasakit, ang kakapoy, ang kaguol, ang paghilak ug maskin unsa nga matang sa mga negatibo nga mga pagbati nato. Iyang gi-eksperyensyahan. Apan miingon siya ini katapos sa 3 ka adlaw ang kinang templo iyang pabarugon. Napakyas ba? Oo. Mibarog siya, mibangon gikan sa iyang lubnganan. Kay siya may pagkabanhaw. Kay siya ang kinabuhi og pagkabanhaw. Magduha-duha pa kita. Mao ni ang saad nga ngay nato huptan. Oo. Og pinaagi na mapanatili nato ang fire nga nagakalayo gihapon ang kanang saad sa ato mga kasing-kasing. Oh. Okay. Adto kita sa next subtopic. The purpose of Jesus' second coming. Ano ang tuyo? Ang tuyo sa iyahang pagbalik ikaduha. Ang pangutana kini mao. What is one of the basic reasons for the second coming of Jesus? Okay, ang usa ka basic reason. Ano mo balik man siya pag-usab. Hinoon, ang isa ka bahin sa plano sa pagluwas, no? The plan of redemption nga moabot gid na sa iyang nga culmination didto sa iyang ikaduhang pagbalik. Kung wala si Kristo, kung dili si Kristo mo balik diri sa kalibutan, ang iyahang pagpakatawo, ang iyang kamatayon o iyang pagkabanhaw, walay epekto. Kung siya dili mo balik, nakahinumdum bitaw ako sa isa ka ilustrasyon ba? Sa una nga leksyon nato, nga mahitungod kuno sa usa ka farmer. Nagtanom siya, tapos gi-fertilizan, ipatubigan, mitubo na. Unya hapit na mo, namunga na, hapit na mo harvest. 1 week before the harvest, milakaw siya sa laing lugar. Ang pangutana karon, is it rational? Ang ayan ba nga atong tuhan? Nga katong farmer nga milakaw sa lain nga lugar nga 1 week na lang anihon ang iyang uma. Mutumaw ba siyang una-una nga wala na siya interest ng aron anihon? Ang iyang mga palay? It is very impractical. Nga naman, pila ka mga adlaw nga iyang paghago ni na pag-cultivate sa yuta, pag-andam ni ini, pagtanom, pagbutang og fertilizer, ang paggasto niya, bisan pa man ang kahago sa imong katawan, ug ang iyang pagbantay ito adlaw. Aron nga ang mga trabahante maayo kay pagtrabaho. Then later on, 1 week before sa harvest, mawala iyang interest. It's very impractical. Timanig, gihaguan ni Kristo ang atong kalibutan. Giun sa niya paghago, nagpakatao siya. Iyang giandam ang mga kasing-kasing sa mga tao, giwalihan niya, iyang gipugsan sa mga binhi sa kamatuoran. Karon kay migitib na, nagtuota nga siya mubalik pag-usab, sumala siyang gisaad, miadto siya sa langit, mikayab siya. Then he will not have an interest to come back again. It's very impractical. I'm sure nga ang iyang tuyo gyud, one of the reasons nganong mubalik siya pag-usab, sumala nga makita nato diri sa Matthew versikulo 16. Matthew kapitulo 16 versikulo 27. Atong basahon. Ani ang giingon sa maong teksto. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan, muanhi ang anak sa tao uban sa iyang mga manulunda, ug unya pagabalusan niya ang matag usa sa tumbas sa iyang mga binuhatan. The purpose of Christ, one of the basic reasons nganong mubalik siya pag-usab, iyang ihatag ang tumbas sa binuhatan. Hinoon, kung ato anang saligan nga ang pagtanaw sa Ginoo kanato, dili ingon ta nga kining dili makaluwas ang nagtudlo siya nga dili makaluwas ang binuhatan. Sama ba ni atong previous nato nga gihisgotan about 2 lessons ago or 3 lessons ago, mahitungod ni atong usa ka feast
marriage feast. Mhm. Giimbitar ang mga tao, wala sila miadto, ang mga dinapit yun. Hangtod miingon ang hari, pangimbitar dito sa mga karsada, dito sa mga pobre, dito sa mga bakol, mga buta, dal adire. Giimbitar daghan kay mga tao. Dayon gitagaan sila tagsa-tagsa ka bisti. Apan tuway usa nga wala magsulob og bisti sa kasal. So ang gi-order sa ani nganong wala man na siya bisti. Gapusa og ilabay dito sa gawas. Dito sa kangit-ngit. Sa ingon niya na, ang imbitasyon ilang gitubag. It might be it's through their works. Pero ang rason nganong nagpabilin sila dito sa marriage feast kay tungod na ay sanina nga gisulob sa ilaha. Dili tungod ang pag-adto nila dito mo'y nakapabilin kanila. Bisan giimbitar sila miadto sila pero naay sanina nga mo'y nakapabilin kanila kay kakadto mo sa nga miadto dito nga walay sanina. Wa gid siya, out gid siya. Gi-out man. So ang kaluwasan dili tungod kay mi yanong ta, mi uota sa pagtawag sa Ginoo, dili kay that is works, salvation by works. Giluwas kita kay tungod gisuluban ta sa righteousness ni Ginoong Hesus. Nga mituo ta sa iya, it is only by faith that we will be saved. Yeah. And not by works. Mao po niyang gisgutan niini. Hinoon kabahin gihapon ang pagtumbas niya sa ato nga mga binuhatan kay manifestation kana kung unsa ang atong pagtuo sa atong Ginoo. Sa ato pa, ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa Di pagtuo. nato og binuhatan. Dili binuhatan. Pero husgahan kita sa binuhatan. Sa binuhatan. It is the outcome. Kay mao na outcome sa atong pagtuo. So mao nga ang tumbas dito sa sumala sa binuhatan. So may ang role sa binuhatan diha nga nakabaton na ta sa pagtuo, diha mubuhat gid ta. Kay kun pagtuo na to nga wa may buhat, kapareho na sa Satanas. Kay nagakurog pagid gani sa Satanas. Nagatuo siya. Pero gakurog. Oo. Pero wala siya kay buhat. Wala siya buhat, wala buhat. Sige. Pastor. Okay no? Okay. May gadugang ka pa o ma-proceed ta? Napay jutay. Okay. Sige. Mao bitaw ni nga nindot kayo ang pasalig ni Ginoong Hesus nga iyang ihatag kini sa nga balos sumala sa atong binuhatan. Pero tumbas. Nga gisultig usab sa Marcos 16:16 nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ti man pinasikad sa pagtuo. Mo to nga sa previous nato nga lesson, ending nato sa tumiagi, nindot kayo ang pagkahulagway sa pagbalik ni Ginoong Hesus aron iyang dawaton ang iyang mga katawhan. Unya singgit pa siya dito, miingon pa siya nga, mata ka mo sa 3 ka beses. Hinomdom ka mo, mga nagsubaybay niini. Gibasa to ni Pastor Verosil. Unya, nang bangon ang mga nangamatay, nangatulog din na sa yuta. Nganong ginganlan ka na siya nga nangatulog? Kay tungod, si Kristo ra pud ang makapukaw. Mo na nga may katungod siyang moingon nga, natulog. Pareha nato, kung palitan ay patay, moingon ta, natulog man na. Nya atong pukaw, di naman yun na makapukaw. Di naman yun nato mapukaw. Kay tungod, we have no authority to do so. Pero ato lang gihuptan ang saad ng Ginoo kana sila nangatulog, kay tungod siya ra gyud ang makapukaw ni ana. Okay. Sige. Proceed ta. Padayon. How will Jesus come? Okay. Sa topic. Paano? Dili when, kay ang when, lahi na nga ano. Pero how? Ang manner sa iya nga pag-abot, pagbalik. Okay. Di ang pangutana. Duha. Okay. If we trust Him, kung nagsalig kita niya regarding sa event as incredible sama sa ginatawag nga second coming, why should we not trust Him about every aspect of our lives? Bitaw. Kung ato nang nahibaluan nga He did not lost interest to mankind. Sa ato nang gisugutan, no? Sama sa usa ka farmer sa ako nang gikaingon ganina. He did not lost interest to mankind. Kaya nga naman, ang iyang unahuna na agihapon kanato naghatag siya ilhanan. Dili nato ni wagtangon ngini nga klase nga pagtuo. Kay hinoon daghan jud kayo ang mga
ginahimo sa kaaway aron malingla ang mga tao. Daghan kayo nga mga pamaagi nga iyang ginahimo. Maka-fake siya. Labi na ang pagbalik ni Ginoong Hesus sa ikaduha. Iyahang murag mag-impostor siya ba? Oo. Murag magawi siya ingon nga impostor. Noon na nga nagsad si Ginoong Hesus nga daghan ang muani nga magaingon, ako mao si Kristo. Makita na nato sa Matthew 24 bersikulo 5. Daghan pa uban nga mga teksto sa tibok Matthew 24, mga pipila din ha. Daghan ang mga muguwa nga mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo, moingon sila nga tuwa sa disyerto niya sa tibuok kapitulo 24. Daghan dia ang mga gihisgutan. Hinon daghan pa gid dia ang mga timailan nga atong masugataan. Pero unsa man ang epic dire nga ang ngayon gyud nato mamatikdan. Makita ka na sa Matthew 24, versikulo 27. Atong basahon. Ingon padre. Kay maingon nga ang kilat kilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. So dili ikalingla. Kay nag-ingon pa ang maong balaan kasulatan sama sa kilat. Kung naabiyay kilat nga makita nato, it will illuminate. Muhatag siya og kahayag. Og bisan dili man gani tamutan-aw sa dinhang dapita nagkilat. Diha sa east nagkilat abi. Bisag magtan-aw ta diri sa west. Inig kilat diri makita nato ang hayag mo flash. Oh. Gakirab na siya sa kan. Gakirab oh. Siya nilunggo pa. So dili ikalingla, dili nato walang bahala ang pag-abot ni Ginoong Hesus kay tungod bisan pa man sa kilat daan makamatikon na maunay nay tinuod. Moabot man ang mga mini nga mga Kristo, mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo, pero ang pag-abot sa mini nga Kristo dili pareha sa pag-abot sa anak sa tao, sa pag-abot ni Kristo gid mismo nga tinuod. Pwede siya makanaog-naog gikan sa langit pero way kilat. Kay nga naman dili malingla, dili magbinutbot ang balan kasulatan sa pag-ingon sama sa kilat nga magakilab gikan sa sidlangan ngadto sa kasadpan. Ingon ana gihapon ang pag-abot sa anak sa tao. So isa ka timailan. Dili makopya sa yawa. Dili ma-fake na. Dili ma-fake. Dili ma-fake. So mao na ang gikaingon niya. So nag-ingon pa gid diri sa Revelation 1:7. Sulusama gihapon nga pamaagi, no? Nga ang makakita kang Ginoong Hesus, every human being, good and evil, save and lost, even they nga nagdughang kang Ginoong Hesus. May special resurrection ato sa ila. Special resurrection. Makakita sa mga nagdunggab lang, makakita nga ang ilang gidunggab mao gito ang tinuod. Hinoon niadtong mga sundalo nga naglansang ni Ginoong Hesus, isa sa mga senturyon niadto nakamatikod yun. Kay kung imo tan-aw ng istorya, miingon man gyud siya nga truly he was the son of God. Sa dina na nga mingit-ngit ng kalibutan. Okay. Mingit nakaila gyud siya. Then kung nakakita man gani ang kini mga nangamatay nga special kini sila gi-resurrect, nag-ingon pa gyud ang Matthew 26 bersikulo 64 nga makakita gyud ta sa iya. Tanang mata makakita gyud sa iya. Okay. Dili na ikalingla. So kung mayon sila tuwa sa disyerto, wa mo ko kita. Tuwa sa Australia, tuwa sa Africa, wa mo ko kita. Di tinuod. Di tinuod. Nakinomdom ako na pastor na. Sa Galiman ako sa una. Dito danda sa Iloilo. Kanya kaning ang among topic nga kwan kaning second coming. Di pag istorya na ako sa ila, katong nga gina-Bible studyhan ako, uy, ingon siya, Lem, gibalita sa radyo, sa TV, nga si Jesus tuan na sa Agoo. Tuwa dito sa Pampanga kuno. Nagapang nambal, nagapang ayon na siya kuno niya ang wa siya nagalapat sa diuta, mga isa ka metro. Mao ba? Ang ako nga kuan na. Mao gyapon ang imong gihatag nga bersikulo nga susama sa kilat. Kung naay kilat, kita sa tanan. Kita gid na sa tanan. Okay. Ang isa nga medyo controversial nga bagay
Kani gi-mention mo sa Pinadayag 1:7 nga tanang mata makakita. Adunay po'y nagpangutana ana sa ako. Pero sincero ang pagkuan. Kani lang medyo siguro sa scientific nga pamaagi. Paunsa kay ang ato nga kalibutan mao ni pastor. Bilog. Bilog. Ang ato nga kalibutan bilog unya nagatuyok ni siya sa iyang access, di ba? Unya karon kay diri pananglitan gabi ngit-ngit. Dito sa Amerika sa Pikas kay maiga tubang sa adlaw hayag. Dawbi, no? Sa pag-abot ni Ginoong Hesus kay di ta kabalo sa anong oras, anong ano. Pag-abot niya sakali adlaw diri sa ato, ha? Adlaw diri sa Pilipinas. Ngit-ngit dito sa Amerika, di ba? Kay gatuyok manana. Okay. Paunsaon nga pagkakita tanan nga mata ni ini kay sumala sa gibasa nato sa imong gisite nga bersikulo kana sa Pinadayag 1:7 nga tanang mata makakita unya pati kuno unsaon katong pagkakita nila kay to sa likod. Ngit sa likod man. Unsa? Okay. Nindot kayo nga pangutana. Ang gihimo sa Ginoo nga kalibutan iya pod nga gibutangan og balaod. Di ba? Mo nang gingalan og law of nature. Ang law of nature sama ni atong kalibutan nga kita nagtuyok ta sa atong kaugalingon nga access. Nagaptuyok ang kalibutan sa sun. Ug ang moon naibalaod pod nga motuyok gid sa earth. Sama sa uban pod nga mga bulan gagatuyok pod sila sa ilang kaugalingon nga planeta. Okay. But many times, ang Bible naghisgot that God suspend the law of nature. Unsa man ang unang nga bahin, nga akong ikapahat sa inyo. Ang pag-cross sa mga Israelitas sa Red Sea. Sa pag-cross nila sa Jordan River. Unta ang dagat kay nagkuan diya balud-balud sa ilang atubangan. God suspend the law of nature nga iyang gitunga ang maong dagat o iyang gipaagi ang mga Israelitas. Makita sa kilid ang mga nagkalain-lain nga matang sa mga hayop nga nagpuyo sa dagat. But God did suspend the law of nature. Ikaduha, ang pagpakig-away ni Josue. Sa dinha na nga nakig-away si Josue, makita ka ng record sa Joshua, nga ang adlaw musalop na. Kulang silang panahon nga pildihon nila ang kaaway. Unya, unsay giingon ni Josue, iyang gimanduan, pinagi sa inspirasyon po sa Ginoo, nga ang sun magapabilin dinha sa horizon nga dili musalop. God suspend the law of nature. Nagpabili ng adlaw, hangtod natapos ang gubat, hangtod sila nakadaog, usa pa misalop ang adlaw. Ikatulo, example lang, kinabuhi ni King Hezekiah. Ingon ang Ginoo, andama imong pamilya, kay ako tikang kuhaon na. Mingon si Hezekiah, Ginoo, nagserbisyo ko nimo sa akong pagkahari, akong giguba ang mga idol ni Baal, niya karon imo kong kuhaon. Nagbargain siya. Nagbargain siya. O sige, ingon ang Ginoo, tagaan ti kag additional. Tagaan ti kag 15 ka tuig. Unsa may timailhan, ni ang timailhan, ang imong anino mulihok og 15 degrees. Sa ato pa, kung diri ang adlaw, diri ang tao, ang anino niya dinhi. Tungod diri ang adlaw, diri ang anino, miingon ang Ginoo, palihok ko na kog 15 ka degrees. 15 degrees. Nagtakilid, 15 degrees. Ang iyang gikan diri padulong diri 15 degrees. Milihok gamay. God suspend the law of nature. Okay. Pag-ingon sa Ginoo nga tanang mata makakita, dili ba imposible sa Ginoo nga iyang isuspend ang law of nature? He had done it in the past. God can do it again this time. Unsaon nato pagkakita? Himuon ba nato nga ang Ginoo limitado sa iyang gahom? Dili ta makabutang og limiti sa gahom sa Ginoo kay He created a world and He was the one who gave the law of nature. Pwede siguro niya, kini sa ako lang nga pangisip ha, kay wala man ni sa Biblia. Pwede niya nga ang kalibutan iyang laparon. Nga? Okay.
na kini sa ako lang dili lang ko mudala og lain. Okay. Pwede pod nga ang iyang pag-abot kung unsaon na niya by his power, kung unsaon na niya, but God can do something out of nature how to suspend the law. How I approach the question sa problem. Ingon nako, bilog. Ag ingon nimo to gakirab, di ba? Gakirab. Posible nga dili dungan ang ato pagkakita. Kay gatuyok man siya. So, makita karon diri sa Negros, makita sa Negros, makita sa Cebu, makita dito sa Hulo. Kay gatuyok siya, makakita gyud tanan, pastor. Makakita, pero not at the same time. Not at the same time. Isakto, pwede pod. Pwede na siya. Unya, gakirab na siya, makita gid nimo. Nga, kay bisan ngit-ngit. Di ba? Bisan ngit-ngit, pero makita ganin nimo wielding, may wielding, gakirab, di ba? Oo. Gakirab gid na siya. Og ang usa pa nga ako nga tubag ani sa kwan. Murag pareho gyapon sa imong tubag nga suspend. Pero di kwan kani nga kanang kasagaran sa duwa ni Pacquiao tuwa sa Las Vegas, di ba? Oo. So, sa Las Vegas, gabi na dito diri adlaw sa ato. Oo. Pero makita nato live. live gid siya. Makita na through satellite, di ba? Satellite gino. So, kung gamiton sa Ginoo ang satellite, makakita gyapon ta. Pero abot lang kung anong paagi niyang gamiton, but sa pagtuman sa iyang saad nga siya mobalik ug sa pagtuman sa nasulat nga tanan mata makakita, makitaon gid na niya. Makitaon. Bisag mga buta, ayuhon na yan. Pero sa pinaagi sa katong explanation nimo pastor nga tungod kang kalibutan gatuyok, masold out ko ato. Ngano man? Niya. Tungod kay ang pagsulti sa Mateo 24:27 gikan sa sidlakan. Oo, pa katudan. Ngadto sa katundan, ngadto sa kasadpan. Oo. Naay sinugdanan ha ang kilat. Asang na magsugod ang kilat? Sa sidlakan. Di natapos padulong sa kasadpan. Sa ato pa magsugod yun sa sidlakan. Kay tungod gatuyok ang kalibutan hangtod makabot sa sidlakan. So tanan padulong sa kasadpan. Makakita gyud kay ngano, if there's a point of a beginning, according sa Matthew 24:27, there is also a point of an end. Okay. Thank you. Salamat, Pastor. Medyo kwan lang na ato nga para intellectual exercise na to. Yes. Intellectual exercise. Napag isa kay kwan, additional pa yun. Sige, Pastor. Sige. Ang pag-abot ni Kristo sa una nga bahin sa iyang pagpakatawban ni Birhen Maria. Kay nag-anticipate man sila nga ang Mesiyas conqueror type nga moanhi sa kalibutan. Pero kay tungod wa nila gitangano pagtagad kay natawo man dito sa manger sa pasungan. Natawo siya dito nga nag-inusara. Siya ra pud ang natawo. Nambot ang nabay mananap ato nga natawo but ang istorya nga dito siya natawo sa pasungan. Unya sumala pa sa record sa Isaiah 53 bersikulo 2 nga naghisgot nga wa gi ka nindot gyud nga tan-awon. Kay nga naman mga baho kayo mga mananap pasungan. Ingon pa sa English rin, no beauty that we should desire him. At ganahan ta niya. Pero karon for the second time around, ipakita niya iyang gahom, pastor. Dili siya mobalik nga nag-inusara. Legions of angels ang iyang kauban. Naa pa ang amahan. No? Sa himaya, magtingog pa ang trumpeta. Sa ato pa ang kingly entrance. Ipakita gid niya. Kaya di ba kung ang hari moabot, mobisita niya ang lugar, tingog din ang trumpeta sa mga monarchs. Royal entry. Royal entry. Royal entrance. Tingog, kay moabot na. Ingon ana gihapon ang pag-abot. Una, sigahan sa kilat. Di ba? Aging kilat. Ana, preparado na. Pagkatapos munaog siya. Nubanan sa mga manlunda, grand entrance, no? So walay higayon nga dili gid mga nga kaning ngawa ko kaya ubalo nga nag-abot na di ay. Makahibalo gyapon gawa sa kilat na trumpeta di ka makabati niya nga audio og visual. Na, di ba? Ganda hunog ang langit, nya pagkatapos na pagidaghan kay manlunda. So ingon pa diri ang Matthew 24:31, with a great sound of a trumpet. Ya kung kana dili pa gyud na enough.
nag-ingon ang Ginoo, ang mga patay gani mo bangon, murespeto gani ang mga patay mo bangon man gani ang mga matarong rapod. Ang mga matarong ang kato na ba no mga tao nga di mga buhi nga kuan no, makakita gid sila tanan. Okay. Okay, proceed kita sa another subtopic kaning Wednesday part. When will Jesus come? Ano sa, no? Oo. Ano sa? Ano yung pamangkutan na diri? How does this concept help us understand the imminence kaning haduol na niya nga pagbalik? Imminence kaning kan ba? Imminent kaning haduol, no? Oo. Imminence of Christ's second coming. Okay. Bisan pa man ang mga tinunan sa unang mga panahon, naghandom sila nga kumubalik si Kristo pag-usab, buhi sila. Susama sa ato karon. Oo. Bisan ako naghandom ko nga buhi. Katong akong lula, nag-ingon gyud siya namo nga ako naghandom gyud ko nga makaabot ko sa panahon nga mobalik ang Ginoo. Apan daghan na sa ilang namahulay. Kay ngano man ang gisulti pod diri sa balaang kasulatan kadaghan pod nga beses nga gisaysay nga magmatngon kita kay tungod sama kuno sa panahon sa kuana kanang season na ba nga mag-change na ang season. Oh. O nagiingon din sa balaan kasulatan nga mamatngon na nato ang pag-change sa season aron nga makaandam kita sa pag-abot sa ni Kristo. Hinoon ang gisulti ni Kristo may tungod sa iya nga pagbalik nga muabot ang higayon nga sa Ilonggo pa makahalanguyos, maka-disturb kaayo nga kuyaw kayo nga mga panahon na iyang pagbalik. Yes. Hangtod nga nakahisgot siya nga gunob ang Jerusalem ni atong panahon nga umalabot o natuman kana niya atong AD 70 nga gibungkag ang Jerusalem giatake sa mga Babylonians. Titus. No, sa ni General Titus. Pagkatapos naghisgot pa gid dire nga sumala pa sa Mateo 24 bersikulo 36 ato na lang nga basahon. Sige. Bersikulo 36. Nagkanayon apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. So wala sulti ni Kristo ang iyang pagbalik kay tungod sa iyang pagpakiguban sa mga tao, iyang pagkatawhanon wa gid masayod kung kanos mo balik bisan pa ang manulunda gawa sa amahan lamang. So it is only through the decision of the Father nga makabalik siya diri pag-usab. Pero dili ingon nga madugay na. Hinuon daghan ang mga nagahuna-huna nga kanos sa paghaa, di man siguro gitinuod nga mobalik si Kristo. Pero ato nang gitun-an sa miagi nga how will the fire in our hearts magapabilin nga kita magasalig si kaduh niyang pagbalik. Ato na nahibaluan ng istorya, manindot kayo, mabulukon kayo, makapadasig kayo, hinaot pa nga dili ka na mapalong sa atong kasing-kasing. Kay when will Jesus come, kung kanus-a ka na, walay nasayod niya na. Ang tuyo lang niya kinahanglan magpangandam kita sa matag adlaw. Mangandam kita sa matag adlaw. No man knoweth why tawo nga nakahibalo sa the day and the hour sa iyang pag-abot. What nakahibalo sa adlaw, the day ug sa oras sa iyang pag-abot. Karon naay pastor nga kun di makahibalo sa adlaw ug sa oras, ang tuig pwede makahibalo. Ang tuig ano kay numdum ka sa una nga kining Y2K. Y2K. Ang gani gatuon, Adventista nagtuon sa balaan ka. Di kita makahibalo siya sa oras ug sa adlaw, pero ang tuig mabaw-an nato 2000. Nag-abot ang 2000. Wa gihapon. Karon last year adunay nag-predict nga si Jesus kuno maabot. Karon kay wa gihapon nag-abot. Giyaga-yaga na lang nila. Awa kuno kaabot si Jesus kay na traffic man. Ito ni. Nga dili gid ang ngayan magbutang taog kining time setting. Hinon. Kining time setting gitudlo gid sa banal kasulatan nga walay tawo nga nakahibalo. Mao na nga dili ta ngayan magbutang og time set. Unsa kaduol ang pagbalik sa Ginoo kung panalitan kita mga matay?
Duol ra gyud kayo. Ngano man, bisan pa mag-usa ka adlaw ug balik na ng Ginoo. Bisan pa patay ka mag-usa ka tuig, moabot ang Ginoo, way problema. Bisan pag usa ka libo ka tuig, namatay ka usa ka libo ka tuig, usa miabot ang Ginoo. Nga naman, sa panahon nga ikaw mubangon, mabanhaw, it's already eternal life. Oh, yes. Oh, yes. Karon ka mamatay, o di ba 100 years pa moabot si Ginoong Hesus, o di ba 1,000 years moabot, pareho ra gihapon nga sa panahon nga inigabot niya bangonon ta, it's already eternal life. Guwales lang gyapon ha. Wa parehara ta tanan, no? So wa na may imuhan dumon kay kung ang tao mamatay, wala na may iyang pagbati, wala na iyang gugma, wala iyang pagdumot. So wala na. At the time nga moabot si Kristo og iyang i-reinstate sa ato ang lawas nga dili na madunot. So, that's the time nga mubalik sa ato ang atong kahibalo, atong pagbati. Mubalik na. So dili kayo siya layo. And we have that assurance that ang iyang pagbalik is not so far away. It's not so far away. Okay, okay. Move na tayo. Na kay punto Okay na to. Okay na. Move kita sa last part sa ato nga lesson nga subtopic, watch and be ready. Okay. Pagmatngon o bantay. Okay. Pagpangandam. Kani ang pangutanan ni ining subtopic. How do we strike the balance? Paunsaon nato nga maigo gyud ang balanse in going about our daily work, sa atong adlaw-adlaw nga pagtrabaho, and yet living sa kanang eager natong anticipation sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Okay. Aron nga naay balance. Naay-balance. May uban gud nga maghulat. Palitan nga, uy, moabot ra ba karon si kuno atangi dito sa ubos. Di na magtrabaho. Dito siya sa karsada kunya. Unsa man ning oras sa moabot? Basta paabot lang diha lang, sige sa lingkod. Giduka na siya diha. Wa gihapon miabot nga antod nga dugay man kay mabot, matulog na lang ko. Pero ang gisulti diri sa Balang Kasulatan, unsa man ang angay nato paghimuon nga aron kita makapangandam niini, magbantay ug magapangandam. Ato sang basahon ng Mateo 24 bersikulo 42 ug 44. Ingon dinhi. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibaloon sang adlaw moabot ang inyong Ginoo. Magtukaw. Unsa may angay ang buhaton kung kita magtukaw? Padayon ta. Bersikulo 44. Magtukaw, magbilar? Magbilar. Magbilar. Bantay. Bantay. Okay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. So magtukaw kita og mangandam. Buti pa sabot nga kung mangandam ang tao, naay gibuhat wala. Nagigibuhat kay nangandam ko kay. Butang na to, nangandam kasi yung pagkaon, yung balunon. You did something. Nagtukaw ka, mata ka, unya nangandam ka. Sa ato pa tibuok natong kinabuhi, kinahanglan magtukaw ta, dili lang ta matulog. O unsa, dili sa espirituhanon nga bahin ng atong gistoryahan. Okay. Espirituhanon nga bahin. Magtukaw kita in the sense nga let the fire burn in our hearts nga magapabilin gyud nga we are still in search of the truth nga kanunay nato nga i-enrich atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo ug magbuhat ta sa pag-share niani sa uban aron daghan pang mga hamiling kalag nga dili malaglag madala nato ngadto sa kaluwasan. Magtukaw kita ug magapangandam kay ang uban sama sa example diri sa istorya mahitungod ni ining usa ka sulugoon. Makita nato ang istorya sa Mateo 24 bersikulo 48 hangtod 51 nga miingon man siya nga dugay pa siguro tumubalik tong atong amo. Ato na basahon. Sige. Kay para nga diretso ang istorya. Sige, Mateo 24 bersikulo 48 hangtod 51. Okay. Apan kon ang daotang ulipon magaingon sa iyang kaugalingon, madugay pa kadtong akong agalon. Ug unya musugod siya sa pagpamuspos sa iyang mga masig kaulipon o iyang gipangaway, iyang gipuspusan. Og magakaon og magainom kauban sa mga palahubog. Uy, isgutan ba yung palahubog? Ang agalon sa maong ulipon moabot ra sa adlaw nga wala siya magpaabot kaniya og sa takna nga wala niya hibaloi. Og iyang silutan siya og ibutang niya ipon sa mga maot. Didto ang mga tao na nagpanghilak og na nagakagot sa ilang mga ngipon.
kay wala malipay ang agalon. Kano sa moabot ang Ginoo? Sa takna nga wala niya dahuma nga moabot ang iyang agalon. Mao na nga nag-ingon ang balang kasulatan, magtukaw kita ug mangandam. Kanang takna nga wa ginadahuma, murag paupariho gihapon na sa gisulti ni Ginoong Hesus nga kanang pag-abot niya sama sa Usa ka kawatan. Oo. Nga ang kawatan dili siya mapahibalo kung unsang oras sa kakawatan. Oo. Di ba? Oo. Kasagaran gid ana kanang nagtulog na ta, nagduka na bala. Nagduka na. Mabitaw na nga kinahanglan gyud ta mangandam bisan pa man gani kung makatulog mi kita no kay maabot man yung kagabion aron sa atong pagkatulog. Pero kung andam ka, nga iset nato ang atong kinabuhi dinha sa kamot sa Ginoo. Mabitaw na nga sa ini kagabi kinahanglan gyud nga mag-worship ta, and that's very imperative. Napakita yung 777 nga pag-ampo pagkatapos mag-worship pa ta. Pagkatapos sa dili pa ta matulog mag-ampo, kinahanglan gyud nga i-revive gyud nato ni aron nga sa takla man gani nga kita mo pahulay bisan pa man sa atong katulugon kay na may panahon pod nga na-experience nato, nabatian nato sa news nga natulog lang, wa na siya kamata. We are already prepared. Mo na kinahanglan nga magtukaw ug mangandam. Kay ang sistema manggod niini, ingon ani kung dili kita makahimo sa pagpangandam nga kanunay ginabalik-balik nato ang atong mga buluhaton kay tuod naghuna-huna kita nga Ginoo dugay pa moabot, ginabalik-balik nato ang buluhaton nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, ingon pa diri ang ato nga komentary. But above all, repeated indulgence in sin gradually hardens and desensitizes the conscience so that it becomes more difficult to repent. Desensitized and hardens. Sa ato pa, mo nang giingon sa atong previous nga pag-istorya ni Pastor, nakubalan na. Sa kanunay nga balik-balik sa paghimo sa pagpakasala, nakubalan na nga dili na niya ma-feel nga iyang gibuhat sala na. Desensitized, di naka wanay sensation. Murag dili na siya mahadlok ba? Dili na siya mahadlok nga maghimo sa ingon niya na. Karon, ang giingon din ni sa katapusan, it is difficult to repent. Sama ni ining usa ka kasulugoon, usa ka ulipon nga nag-inom lang siya, kaon lang, wa na siya nag-mind sa pagbalik sa iyang agalon. Yan nahitabo. Gikuanon siya sa iyang agalon, dakop siya, gisilutan siya, o gibutang ngadto ipon sa mga maot. O dito ang mga taong managpanghilak o managkagot sa ilang mga ngipon. Giipon sila ditong tanan. So that's how it happens. No? Nga, mao bitaw na nga kinahanglan nato nga magpangandam sa tong kagalingon, how to be ready, magrepent gid ka kanunay. Kaman ang pangutan na, how can we be ready today? Kan pa nagsulti sa kuan by repenting and by confessing our unconfessed sins to Jesus, by renewing our faith in His expiatory death on the cross for us, and by surrendering our wills totally to Him, walking in the communion with Him, we can enjoy a deep sense of being covered by His robe of righteousness. Mao na. Sa uban na itong mga kaigsunan, na ay mga sala nga ginabalik-balik og himo. Dili may ginaan siya mga nigaran, kay sa niya man lagi ang yawa. Pero, gikinahanglan nato ang pagrepent. Unsa man ang tuyo ba sa pagrepent? Pag-ako, biya na. Nga kita nakasala. Pag-ako. Pero, pag-amin. Pero ang isa ka bahin, giako na ako, pero tungod manggod niya, sumangil. Sumangil. Mo biya ng sala biya niya dan. Watod na ma-record, pero it is not pleasing before God when we say, Lord, I committed this sin, it is because of her. It's because of him. Sa ato pa, nang hapin ka tungod siya ra nakasala nga nag-initiate ni sa imo. No. Repenting is accepting, Lord, I sinned against you. Mao na, pagkatapos i-confess ato, Ginoo mao man gud akong nahimo. Name it. Kay kung himo dili ta we cannot confess our sins. How will God forgive us if we cannot confess our sins? Lisod. Mo na nga kinahanglan i-confess na to kay sayon nga pamagi. Gaan pa sa atong pagbati, mahinluan pa, gaan po ang atong panghuna-huna,
O Ginoo, andam na ko nga mudawat nimo. Ang Ginoo pa ningon, andam na ko nga mudawat nimo anak. Oh. No, di ba ta malipay ni anak? Oo. Oho. Oh. Okay, salamat pastor sa ano. Ay makahatag kita og inspiration sa ato nga mga viewers og nakapupo sila niini nga mga bililhon nga mga punto nga ato nga gindiscuss. Oo. Okay. Talaga, Okay. Diyos. Ang ato nga statement there is a further study Ellen G. White, The Great Controversy 640 o 641. Soon there appears in the east a small black cloud. Adito ka na? Ang hulagway na ni. Oh, okay, hulagway. medyo ano ni kay Ellen White. Usa ka black cloud about the half of the size of a man's hand. Kama, kutunga pa ni. Katunga lang, gamay lang. Itong gamay. Dito nag-appear. It is the cloud which surrounds the Savior, which seems in the distance, He is shrouded in darkness. Nga mo ko ito naglikop sa kay Ginoong Hesus, nga dito sa layo, di ba? Okay, nagapadayon ang statement. The people of God know this to be the sign of the Son of Man. Ang mga katawan sa Diyos, nakaibalo, nga mao kani ang sinyas sa anak sa Diyos. In solemn silence, silencio gina. Solemn silence, they gazed upon. Tutukan nila ito. They gazed upon it as it draws nearer to the earth. Nagaduol sa kalibutan. Becoming lighter and more glorious. Wow. Hayag na o mahimayaon until a great white cloud, its base a glory like consuming fire. Diba? Nag-describe sa atong Ginoo. And above it, a rainbow of the covenant. Jesus rides forth as a mighty conqueror. Nagapadayon. With anthems of celestial melody, the holy angels, na involved ng mga angels, a vast numbered, na unnumbered throng, di maihap. Di maihap. Okay. Attended him in his ways. The firmament seems filled with radiant forms. 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Pila na. Di na maihap. Di na maihap. Okay. No human pen, walay ballpen nga makasulat, makaportray, that can portray the scene sa kanang eksena nga makita. No mortal mind is adequate to conceive its splendor. Walay yutan-on nga nga makakonceive sa iyang himaya. Sa himaya. Pagkanindot, pastor. Kanindot. Nga, kanang iyang pagbalik sa atong Ginoong Hesus, nga siya nagsaad siya, nga siya mobalik, niya sigurado yun. Unya, wala lang siya naghatag og time. But definitely maabot siya. Mao ka ng iyang pagpasabot sa ato nga kita mag-andam, mag-aman sa atong kaugalingon. Aron pag-abot niya sa imo, sumala sa imong gisulti just a while ago, nga handa na ta. Handa na ta. Dalay ko ng Diyos nga ta. Okay. Takpan nato ang atong pagtuon sa pag-ampo. Pag-ampo ta. Amahan nga balaan, Dios namon nga gamhanan, dako ang among pagpasalamat kanimo sa higayon nga kami nakatuon niining bililhon nga imong mga pulong na hinungod sa imong ikaduha nga pagbalik. Tabangi kami Ginoo nga maamdam ang among kaugalingon. Hindi lamang kami, kundi ang among mga hinigugma, ang among pamilya, ug mauusab ang among mga ginapangabudlayan. Kami makasulod ni anang gingharian nga imong giandam alang sa mga matarong. Kini amo gihangyo diha sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor.